Magandang araw po o gabi kung anumang oras niyo po ito na papanood. Ang tatalakayan po natin ngayon ay tungkol sa pagbabakuna at ang galit mong kapitbahay. Bakit nga ba nagagalit ang iyong kapitbahay tuwing magbabakuna ka sa iyong mga alagang manok? Totoo kaya na mapiste ang mga manok ng kapitbahay mo sapagkat ikaw ay nagbakuna? Ang pag-immunize o pagbakuna mo kaya ang dahilan sa pagkamatay ng mga alagang manok ng iyong kapitbahay? Alamin natin ang sagot upang makapagbigay ng kaalaman sa mga nag-aalaga ng manok na hindi pa sapat ang kaalaman tungkol sa pagbabakuna. Bago tayo magsimula ay alamin muna natin kung kailan nga ba o anong panahon ang pagkakaroon ng peste. Ang pagbago ng temperatura ay nagbubuo ng bagong mikrobyo. Nabubuhay ang mga microorganism. Dahil dito, nabubuo ang avian pest o kilala sa tawag na peste. Ang pagpalit ng klima o panahon ay may malaking kinalaman sa mga sakit o peste sa ating mga alagang manok. Madaling kumalat ang peste at nakukuha ito ng mga manok sa hangin at kontaminadong patuka o inuming tubig. Maaari itong ikalat ng hangin sa layong 5 kilometro. Ang Newcastle disease ay mapinsalang sakit na madaling kumalat sa langkay ng mga manok. Ito ay dala ng magkakatulad na avian paramyxovirus. Dahil kumakalat o nakakahawa ang sakit na ito, nakakaroon ng agam-agam ang karamihan. Akala ng iyong kapitbahay ay napeste ang mga alaga niyang manok dahil nagbakuna ka, sapagkat hindi alam ng iyong kapitbahay na ang peste ay dulot ng pagpalit ng panahon o klima. Nag-immunize o nagbakuna ka ng iyong mga alagang manok bago magpalit ng klima o panahon, kaya protektado ang mga manok mo ng bakuna. Napeste ang mga alagang manok ng kapitbahay dahil dumating ang panahon ng peste na hindi siya nakapagbakuna. Ito po ay hindi dahil nag-immunize o nagbakuna ka kaya napeste ang mga manok ng kapitbahay. Walang scientific evidence na sumusuporta tungkol sa pagbabakuna mo at naapektuhan ang manok ng kapitbahay mo. Ang impormasyon sa ilan ay kapag pumatak ang bakuna sa lupa ay gumagapang ito at maapektuhan ang alagang manok ng kapitbahay at magdudulot ito ng mga sakit o peste. Ngunit sa ating pananaliksik at pagdalo sa mga seminar sa pag-aalaga ng mga manok ay taliwas ito kung siyensya ang ating sasangguniin. Ating natuklasan na kapag ang bakuna ay nahalo na sa solvent ay halos 2 oras lang ang bibilangin at mawawala na ito ng bisa, sapagkat ang bakuna ay buhay. Kaya siya nakalagay sa mababang bahagi ng ating refrigerator upang manatiling buhay. Sa bansa nating nasa tropikal o mainit ang panahon ay hindi mabubuhay ang bakuna na pumatak sa lupa. Naitala ang pinakamalamig na klima sa ating bansa. Noong Enero 18, 1961, umabot sa 6.3 degrees Celsius, ngunit hindi na naulit pa. Nabubuhay ang bakuna o posibleng gumapang sa lamig na 6 to 25 degrees Celsius, kaya hindi na mabubuhay pa ang mga pumatak na bakuna sa lupa dito sa ating bansa. Para makasiguro tayo ay maglagay ng dyaryo sa ating paanan, sapagkat kung mayroon mang pumatak ay hindi na sa lupa. Ito ay direktang papatak na sa dyaryo. Ang bote ng bakuna kasama ng dyaryo o papel ay sunugin pagkatapos magbakuna. Yan lamang po ang aking may babahagi ngayon, mga kamanokski. Kung meron po kayong mga katanungan tungkol po sa pagmamanok ay comment down below, mga kamanokski. Like, subscribe na po.